Ito ang Wow Trending. Usap-usapan ngayon ang pagtanggal kay Congressman Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriation. Matapos nga ang isinagawang peaceful rally kahapon ng Iglesia ni Cristo, tinanggal si Zaldico. Ang kanang kamay ni Martin Tambaloslos Romualdez, sila ang dalawang tao na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na siyang may kontrol o bantay sa pera sa kaban ng bayan. Pero ang ikinagulat ng mga netizens ay matapos na sipain si Congressman Zaldico, pinalitan naman ito ni Marikina Representative Stella Quimbo. At ang weird pa daw dahil sa dami-dami daw na pwedeng ipalit o ilagay kay Congressman Zaldico, bakit anya si Stella Quimbo pa? Na ilang buwan na lang pala itong si Madam Stella Quimbo sa pagiging congressman. Isa si Stella Quimbo sa mga congressman na biglang yumaman matapos na dumikit kay Martin Tambaloslos Romualdez. Chanel, Dior, Hermes lang naman ang mga koleksyon ni Madam na bag at milyones na mga relo na patikpilip. Buwelta pa nga ng mga netizen na magnanakaw out kawatanin. Komento pa nga ng mga netizen na ano ba naman yan, dami pa naman sigurong matino dyan sa House of Representatives. Inalis ang super na magnanakaw at ang ipinalit ay kapareho ding magnanakaw. Daming issue. Ano na naman, kawawa na naman ang mga matitinong Pilipino. Lahat na lang utusan mo, tinulad mo sayo, san pulutin ang Pilipinas? Basang-basa ang galawan, syempre hindi nila pababayaan ang kaban ng bayan. Mahal na mahal nila ang bawat Pilipino, kaya aakapin nila ito ng mahigpit hanggang sa hindi na makahinga sa sobrang higpit. Nagkota na yung isa, kaya iba naman. Inalis ang magnanakaw, pinalitan ng magnanakaw. Crocs to Crocs yung transition, ang lupit. Ubos ang kaban ng bayan, yung inalis magnanakaw, yung ipinalit ay magnanakaw din. Ito yung teacher dati na sumusweldo lang ng 27,000 kada buwan, pero ngayon may mga bag Hermes at Louis Vuitton na nagkakahalaga ng 500,000 to 1 million. Sobra pa, wala Ito po, breaking news. Meron ng naitalaga na chairman ng House Appropriations Committee. Kahapon, tinanggal, sinibak si Congressman Zaldico as chairman. At ito, sa balita, ang pumalit, walang iba kundi si Madam Chair. Sino si Madam Chair? Si Congresswoman Stella Quimbo. Okay. Ito, balita ngayon ng Inquirer.net. Representative Quimbo to be acting House Appropriations Head. Velasco. Ayan. So, pahayag ito ni Marikina 2nd District Representative Stella Quimbo will be the acting chairperson of the House of Representative Committee on Appropriations. Secretary General Reginald Velasco said on Tuesday. Okay, so ngayon, during an interview at the Batasan Pambansa Complex, Velasco was asked if the meeting between him and Speaker Martin Romualdez on Monday night was about the impeachment complaints filed against Vice President Sara. So, hindi. Sabi niya, ito yung kanyang sagot. Hindi kami nag-usap ni Speaker tungkol dito sa impeachment. Pinag-usapan namin yung change sa appropriations. I think si Senior Vice Chair, Congresswoman Stella Quimbo. Okay. So, klaro na. Of course, Velasco replied when asked if Quimbo had accepted this role. So, tinanggap na. She's a member. Sabi niya, wala na. So, tinanggap na ni Madam Chair, totoong Madam Chair na ngayon. Dahil siya na yung itinalagang chairman ng Committee on Appropriations. So, ang tanong, bakit tinanggal si Congressman Zaldico? Ayan. Merong magandang vlog ni Attorney Claire Castro sa Batas Natin, plus pagpapaliwanag ni Ed Lingaw, ang pagkatanggal, kasi may statement si Congressman Zaldico na may sakit daw siya, health reasons, kaya gusto niyang magpahinga o magpagaling.
ito lumalabas na yung nangyaring insertions, yung nangyari sa BICAM, yung lumobo ang budget, tinagurian na most corrupt budget, baka ito na yung dahilan bakit siya natanggal. Okay, pakinggan natin itong kay Attorney Claire Castro. Ang Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Nag-resign ba? Nag-resign na? Si Kong. So ito, ini-interview ni Attorney Claire Castro si Congresswoman Franz Castro. Si Kong Zaldi ko? Oo. Sa kanyang pagiging, sa Appropriation Committee? Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Oo, parang parang sa nabasa ko rin doon sa kanyang pahayag. Bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Sa media, so parang minabuti naman niya na rin mag-resign dahil mukhang naging... Sa kalusugan niya. Naging... Hindi. Oo. Hindi. Di ba yun ang sinasabi niya? Baka Masyado siya naman na-stress? na-pressure siya. Baka naman na-pressure siya dito sa mga development, sa mga pangyayari doon sa budget. Saan sumabit si Ko? Bilang Yun. Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na berasyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork bara lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ito, Ano pa yung mga nangyayari sa budget ko? Oo nga. Oo nga po. Bakit nai-stress siya? hindi ako privy, no? Pero mukhang karoon ng naging problema. Naging problema si President doon nga sa naging desisyon ng BICAM. Ngayon, parang si Chairman ko lang yung parang naging sacrificial lamang. Kumbaga na-sacrifice siya, no? Kasi ang ismi, parang siyempre galit na galit daw si President Marcos doon sa resulta noong budget. Pero kung gano'n, dapat binalik niya. Di ba may panahon pa naman sana siya na ibinalik sa BICAM. Parang nasabi niya sa BICAM na ibalik niyo ang PhilHealth, ibalik niyo itong tinanggal sa DepEd, ibalik niyo itong ganito, di ba? Kung meron siya talagang gustong baguhin. Kasi wala naman kasi sa kapangyarihan niya na ibalik yung sa PhilHealth. It is the BICAM lang. Yes. Opo. Oo. So, parang may ganong problema doon sa budget.
yung tungkol sa impeachment. O May oras pa ba nun ko? Papasko na nun eh. Meron pa. Meron pa kasi alam mo itong Bicam na to, ang dinig ko nga lang dyan parang 1-2 araw na meeting yan. Hindi naman talaga Di ba sinabi nga, pinag-aralan ng task force nila? Oo, pinag-aralan pa po ni PBBM sa ng mga ekspertong grupo niya. Nakita namin sa picture. Oo, for 10 days, no? Mula noong December, kailan ba ipinasa yan? December 18 19 nang niratify namin. Tapos, meron pa siyang more than 10 days, no? Bago yung third. So kung magbabay ka, may special yun? Diba? Special tawag doon? Parang, special ang hearing yan. Oo, nagawa naman yun noon Kaya talagang dapat, nagagawa naman yan sa mga ibang bill. Kumbaga, kung gusto, may paraan, no? Yes. Ang dami mga proposed bills na nasa mesa na ng Presidente, binabalik pa rin sa Bicam. Minsan nga, binabalik pa sa committee Yun ang word. Kaya talagang may time pa sana kung gusto talaga ni President Marcos na ibalik yung sa DepEd or ano man yung pwedeng ibalik. Bicam kasi ang gagawa nun. Wala makapangyarihan ngayon. Kaya siguro, wala na siyang magawa. Pag-isip na lang siya ng mga line item. Kasi dalawa lang yung pwedeng nag-consider. Mandato niya, magbito ng mga line item or absolute. Ay, hindi na. Mahirap naman yun. Kasi kung magiging, tawag dito, yung dating budget pa rin, dito. So yun, naniniwala ba kayo na nag-resign si Congressman Saldico dahil sa kanyang health concerns o talagang sinibak? I-comment nyo ko So, may mangyari bang pagbabago itong pag-upo ni Congresswoman Estela Quimbo as chairman o as is lang niya pa rin? No change as usual. Comment nyo ko So, ito na. Totoong Madam Chair na siya dahil nung una kasi Vice Chair lang siya. Ngayon, full-fledged chairman na siya, Committee on Appropriations.